Isipin mong sundalong Ruso ka sa loob ng tangke ng digmaan. Katatanggap mo lang ng utos na sumugod papunta sa isang lungsod sa Ukraine. Tumingin ka sa paligid at may 5 pang tangke at sasakyang militar na sumusunod sa iyo. Matibay ang pormasyon. Milyon-milyong dolyar ang bawat makinang pandigma. Pero may isang problema. Sa mismong sandaling ito, 3 kilometro ang taas. May isang maliit na drone na kinukunan ka ng video. Naipadala na ang iyong lokasyon. Nakalkula na ng artileriya ang iyong kinaroroonan sa 2 minuto. At sa ilalim ng kalsadang tatawirin mo, may nagbaon ng mina 3 oras na ang nakalipas. 15 minuto na lang ang natitira mong buhay. Parang pelikula, pero totoo ito. At sa mga susunod na minuto, masasaksihan mo kung ano talaga ang nangyari. Ito ay mga totoong eksena ng labanan sa Ukranya. Pero higit pa dyan, ito ang patunay kung paano gumagana ang makabagong digmaan ngayon at posibleng kung paano na rin gagana ang lahat ng digmaan mula ngayon. Anim na sasakyang militar ng Rusya ang sumusulong papunta sa lungsod ng Chasiv Yar. Nasa taktikal na pormasyon sila, kumpiyansa, hindi nila alam na matagal nang natukoy ng mga Ukranyano ang kanilang paglapit. At dito makikita natin ang isang mahalagang bagay sa makabagong larangan ng labanan, wala ng konsepto ng bukas na lupa. Ang Ukraine ay nagpapanatili ng mga reconnaissance drone na palaging lumilipad araw at gabi, mga thermal camera na gumagana kahit sa lubos na dilim, at mga satellite. Kapag gumalaw ka, nakikita ka nila, at kapag nakita ka nila, buong sistema ay umaandar. Ang unang sasakyang militar ay nasabugan ng mina. Ang pagsabog ay nagresulta sa pagkawala ng kontrol ng sasakyan na lumihis sa gilid ng kalsada at huminto. Tumigil ka at pagmasdan ang nangyari. Sa paglabas nito sa kalsada, nagbigay ito ng espasyo para makapagpatuloy ang ibang mga sasakyan. Ang hanay ngayon ay linyar na sumusulong at ito mismo ang pinlano ng mga Ukranyano. Ilang segundo lang ang lumipas. Pumasok na sa aksyon ang mga Javelin missile. Ang Javelin ay isang anti-tank missile na ibinigay ng Estados Unidos. Espesipiko ang disenyo nito. Sa halip na tamaan ang harap ng tangke, kung saan mas makapal ang armor, tumataas ito at bumabagsak ng patayo, inaatake ang itaas ng sasakyan, kung saan mas manipis ang proteksyon. Direktang tama. Nawasak ang isang sasakyan, sumunod ay tumama rin sa mina at sumabog. Nahati ang convoy sa 2 grupo. Ang isa ay nagtangkang magbaba ng mga sundalo sa isang industrial na lugar. Habang umuusad, lalong lumalala ang sitwasyon. Sumali na sa labanan ang mga drone ng Ukraine. Hindi ito yung malalaking drone militar na madalas makita sa balita, kundi maliliit na walang pilotong sasakyang panghimpapawid. Karamihan dito ay gawa sa komersyal na piyesa at nagkakahalaga ng 500 hanggang 1,000 dolyar. Ngunit kapag nilagyan ng mga pampasabog, naging isa sila sa pinaka-epektibong sandata sa labanan na ito. Ang unang target ay tinamaan. Nagsimula ang kaguluhan. Pansinin ang pattern na nabubuo. Hindi ito isang random na pag-atake. Ito ay isang koordinadong sistema kung saan bawat elemento ay may partikular na tungkulin. Una, ang mga mina ay pumipigil sa pag-usad at sumisira sa pormasyon. Pagkatapos, ang mga Javelin na misil ay agad na sumisira at nagdudulot ng kalituhan. At sa huli, ang maliliit na drone ay sistematikong hinahabol ang natitira. Isa itong layered na depensa. Direktang napunta rito ang kolum ng mga Ruso. May isang tangke na umatras, pero tinamaan uli ng mina. May isang sasakyan pang nakita ng drone at nawasak sa isang eksaktong atake. May isa pang sasakyan na sumubok umabante pero tinamaan din ng drone. Nahaharap ang mga sundalong Ruso sa taktikal na problema na walang solusyon. Ang pag-abante ay haharap sa mga mina at drone. Ang pag-atras ay nagpapakita ng likuran, mas nagiging vulnerable, at ang pananatili sa pwesto ay nagpapadali maging target. Walang mabuting opsyon. Nagpapatuloy ang operasyon. Sinusubukan ng mga unit ng Rusya na magdagdag pa ng sundalo. Minomonitor ng mga drone na ng Ukranya ang bawat galaw. Isang mina ang humarang sa paparating na sasakyan. Kapag nagsimulang humupa ang usok, lumilitaw ang mga drone at nagsisimulang maghulog ng mga pampasabog.
Sunod-sunod na mga pag-atake ang nag-iiwan sa kalaban na walang kakayahang tumugon. Ang sasakyang militar ay tuluyang nawasak at hindi na magagamit. Kahit may isa pang sasakyan na nagtangkang umabante, tuloy pa rin ang pagtugis ng mga drone. Walang takas. Ang mga pagsabog ay nagtanggal ng tore ng sasakyan at itinapon ito sa ere. Isang sasakyan ang nakapagbaba ng mga tropa sa isang gusali, ngunit ito pala ay isang bitag. Habang lumalabas sila, tinamaan ng rocket-propelled grenade ang target. Naghahanda ang mga sundalong Ukranyano para sa susunod na galaw. Una, inatake ng mga drone ang gusali, sinundan ng putok ng rocket-propelled grenade. Isang tumpak na putok mula sa malayo ang sumira sa estruktura, kaya walang nakatakas sa loob. 20 segundo ng perpektong koordinasyon. Walang oras ang impanterya ng Rusya para magtayo ng depensa. Ito ang sistema na gumagana ng buo. Ang mga drone ang naglilito, ang artilyeriya ang sumisira, at ang impanterya ang tumatapos. Napansin ang lumalaking panganib, sinubukan ng mga sasakyang Ruso na umatras. Ang una ay nasabugan ng mina, sumunod ang iba. Sinusubukan ng artilerya ng Ukranya na harangin ang pag-atras, ngunit hindi nito natamaan ang lahat. Gayunpaman, isang sundalong Ukranyano na may javelin ang nakahanap ng kanyang target. Isa pang direktang tama. Tuluyang bumagsak ang operasyon. 6 na sasakyan ang pumasok. Wala ni isa ang nakatapos ng misyon. Karamihan ay hindi na nakabalik. Pero ang presyur mula sa politika ng Moscow ay nangangailangan ng nakikitang resulta kahit pa may mga pagkalugi. Ilang oras matapos iyon, nag-organisa ang mga Ruso ng panibagong pagtatangka. Nadiskubre ng mga eroplano ng paniktik ng Ukranya ang 2 sasakyang militar at 17 sundalong infantry na naghahanda para umatake. Nahati ang mga sundalo sa 3 grupo at gumalaw sa iba't ibang direksyon. Nagpaputok ang artilyeriya ng Ukranya, kumalat ang takot. Naghiwa-hiwalay ng takbo ang mga sundalo papunta sa silungan, may sasakyang umatras at lalong lumakas ang putok ng artilyeriya. Nagsimulang bumagsak ang mga karaniwang bala at mga bala na may maraming pira-pirasong pampasabog. Ganito gumagana ang mga ito. Bawat bala ay nahahati sa ere sa 2 dosenang maliliit na bomba na sumasaklaw sa isang lugar na kasing laki ng isang football field. Nagiging mapanganib ang buong lugar para sa sinumang lantad dito. May isang grupo na natukoy. Ipinapadala ang mga koordinada. Ilang segundo lang, isang malakas na pagsabog ang nagkalat ng pira-piraso sa paligid. Sinundan pa ng iba pang pag-atake. Tiyak na ang kapalaran ng operasyon. Nabigo ang mga tropang Ruso na makuha ang anumang posisyon. Ito ang pangalawang layer ng sistema. Real-time na koordinasyon. Hindi mahalaga ang bilis o dami ng sundalo. Kapag na-detect na ng sistema, lahat ng resources ay sabay-sabay na pumupunta sa puntong iyon. Isang drone ng Ukranya ang nakadetect ng galaw ng mga tropang Ruso. Umuusad ang mga sundalo sa linya ng langis. Malamang inisip nila na ang lugar ay isang medyo ligtas na silungan. Sa ilang sandali lang, lumitaw ang mga drone ng Ukranya. Ang unang drone ay lumapit sa linya ng langis. Walang komplikadong mga maniobra. Umuusad ito ng kontrolado at tuloy-tuloy. Nasa attack zone na ito. Napansin ng piloto ang defensive position sa unahan. Napatumba ang target, natapos ang misyon. Biglang lumipad ang pangalawang drone. Habang sumusulong pa lalo papunta sa mga kubol ng mga Ruso, may lumitaw na hadlang. Inilunsad ang pag-atake. Malaya na ang daan. Ang ikatlong drone ay umiwas sa mga depensa, pumasok sa posisyon at inihatid ang huling atake. Tapos na ang misyon. Para maiwasan ang pag-atras, inuuna ng mga drone ng Ukranya ang mga sasakyang Ruso. Bawat drone ay tinatapos ang misyon nito sa isang atake lang.
Ang mga nasirang sasakyan ay nagliliyab, nagiging baluktot at sunog na bakal. Alam ng mga komandante ng Rusya ang mga pattern na ito. Nakita nila ang mga ulat at alam nilang ang pagpapadala ng armored na sasakyan sa bukas ay nagdudulot ng malaking pagkalugi. Ang alternatibo ay nangangahulugang aminin na ang dekada ng doktrinang militar ay naging lipas sa ilang buwan lang. Kaya tuloy-tuloy silang nagpapadala ng hanay at namamatay ang mga sundalo. Sa rehiyon ng Pokrovsk, nagsimulang paputukan ng artilerya ng Ukranya ang mga tangke ng Rusya. Bumagsak ang mga bala malapit sa convoy, ngunit patuloy pa rin ang pag-usad ng hanay ng mga armored vehicle. Unang direktang umatake ang drone, kaya napilitang pumasok ang tangke sa hukay mula sa naunang pagsabog. Pinatigil ng mabigat na artilerya ang konboy. Iniwan ng sundalo ang sasakyan. Patuloy na binobomba ng artilerya ang mga nakahintong target. Bumagsak ang opensiba. Nasira ang nangungunang tangke ng isang drone ng Ukranya. Sa isang atake lang, sumabog sa apoy ang tangke. Agad itong naging baluktot at sunog na bakal. Ang isang modernong tangke ng Rusya na T-72M ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 na milyong dolyar. Inaabot ng ilang buwan bago ito mabuo at nangangailangan ng mataas na espesyalisadong tripulante para mapatakbo. Ang drone na sumira rito ay nagkakahalaga ng wala pang 1,000 dolyar at ginawa sa loob lang ng 2 linggo. Ang pagkakaiba ng gastos sa digmaang ito ay napakalaki. 2 sasakyang militar ang nagtangkang umabante sa lungsod, ngunit lumihis papunta sa kalapit na bukirin. Sinusubukan ng artilerya ng Ukranya na harangin ang isa sa mga sasakyan. Pinapabilis nito ng todo, pinapahirap ang pagtama. Isang drone ng Ukranya ang nakialam. Sa isang eksaktong atake, huminto ang sasakyan. Nagkakahiwa-hiwalay ang infantry habang nagpapasabog ng mga pampasabog ang drone. Sinubukan ng mga tropang Ruso pabagsakin ang mga drone pero nabigo sila. Tumama sa mina ang pangalawang sasakyang militar. Nabigo ang pagtatangkang sumulong, kaya ilang ulit nag-eksperimento ang mga Ruso ng iba't ibang paraan. Bilis, pagkalat, mga alternatibong ruta. Lahat ay nauwi sa parehong uri ng pagkawasak. Mas mabilis mag-adjust ang mga Ukranyano kaysa sa kakayahan ng mga Ruso na magbago ng taktika. Sa rehiyon ng Kansk, may nangyayaring halos pareho. Naghahanda ang mga tropang Ruso para sa isang pag-atake. Nagpapadala sila ng mga sasakyang militar sa isang bukirin, isang hindi pangkaraniwang maniobra. May minang humarang sa daan. Huminto ang sasakyan sa gitna ng bukid. Hindi pa doon nagtatapos ang sitwasyon. Inaatake ng mga puwersang Ukranyano gamit ang mga bala na may maraming pira-pirasong pampasabog. Isa pang sasakyan na nagtangkang tumulong ay nawasak ng isang direktang atake ng drone. Nang matukoy ang panganib, umatras ang tropang Ruso pero inatake sila ng pangalawang drone. Ilang segundo lang, dumating ang ikatlong drone at tuluyang naparalisa ang sasakyan. Isa na namang bigong pag-atake. Pareho lang ang resulta ng bawat bagong taktika ng mga Ruso, pero may eksenang perpektong sumasalamin sa likas ng labang ito. Isang eksena na nagpapakita hindi lang ng teknolohikal na kahusayan, kundi pati na rin ng lubos na pagbagsak ng kakayahan ng mga Ruso na makiangkop. May mga eksena ng mga tangke. Isang tangke ng Ruso ang sumusubok umabante sa gitna ng kalsada. Lumilipad ang mga drone ng Ukranya. Unang atake ay tumama, malubhang nasira ang tangke. Hindi na ito gumagalaw. Malamang nasira ang makina. Sinubukan ng tripulante ang pangunahing kanyon laban sa mga drone pero nabigo sila. May usok mula sa sasakyan. Sinusubukan nilang imaniobra pero walang gumagana kaya humihingi sila ng tulong sa radyo. Ang tangke na ipinadala bilang tulong ay naging target din.
Habang sinusubukan ng mga sundalo na tumalon sa pagitan ng mga sasakyan, nasabat sila ng drone. Isang atake lang, wasak agad ang target. Nagmadali ang mga sundalo at naging sakuna ang operasyon. At ngayon, ang eksenang naglalarawan sa buong labanan na ito, ang perpektong larawan ng makabagong digmaan na humaharap sa lumang doktrina. Panoorin mong mabuti ang eksenang ito. Isang sasakyang militar ng Rusya ang sumusulong papunta sa lugar na may mga puno. Sa parehong lugar, 2 sasakyan at isang tangke na ang nasira ng mga mina noon. Isang sundalong Ruso ang gumuhit ng marka sa lupa, isang palatandaan na ligtas at nasuri na ang daang iyon. Sinundan ng sasakyan ang mismong rutang minarkahan, ngunit sa unahan ay may sorpresa, isang nakatagong mina. Sumabog at nagpadala ng usok sa langit. Nagkaroon ng mabilis na pagkataranta. Tumakbo ang mga sundalo sa gubat. Tulad ng dati, nabigo rin ang pagtatangkang ito. Isipin mo ang bagong nangyari. Mga sundalong Ruso na walang sariling drone para pagmamanman. Dahil walang kakayahang matukoy ang mga bagong mina, umasa sila sa isang pisikal na marka sa lupa. Isang markang maaaring naroon ng ilang araw. Samantala, minamanmanan sila ng mga drone ng Ukranya at naglagay ng mga mina sa ligtas na daan pagkatapos magawa ang marka. Ito ay digmaan ng impormasyon laban sa kakulangan ng impormasyon. At ang kakulangan ng impormasyon ay palaging nauuwi sa pagkatalo. Sa mga nakaraang buwan, tuloy-tuloy na inatake ng puwersang Ukranyano ang linya ng supply ng Rusya. Isang serya ng mga mapanirang operasyon laban sa mga konboy ang labis na nakaapekto sa kakayahan ng Rusya na mapanatili ang kanilang operasyon malapit sa linya ng labanan. Ang rehiyon ng Pokrovsk ay naging isa sa mga pangunahing larangan ng labanan kung saan mas malinaw na nakikita ang mga taktikang ito. Ipinapakita nito kung paano kayang pigilan ng tamang pagpaplano ang formasyon ng militar. Umaasa ang tropang Ruso sa mahahabang konboy, truck ng gasolina, armored na sasakyan at transportasyon ng supply. Patuloy nilang dinadala ang mga rekurso sa mga zona ng labanan. Ngunit ang mga konboy na ito na madalas lantad sa kalsada at bukas na parang ay mas naging mahina sa panganib. Mga drone, artilleriya, mga precision-guided na bala. Sama-samang sinisira ng mga ito ang mga konboy bago makarating sa destinasyon. Bawat truck na nasisira ay nagpapababa ng kakayahan sa pagpapaputok. Bawat tangke na nawawala ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Wala nang seguridad sa lohistika para sa mga puwersang Ruso sa mga lugar na ito. Ang tagumpay sa Pokrovsk at iba pang mga rehiyon ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay. Kahit na mas marami ang kalaban, ang liksi, katumpakan at estratehikong pagpaplano ay maaaring magbago ng resulta ng labanan. At sa ganitong aspeto, ipinakita ng Ukranya hindi lang ang kakayahan sa pagtitiis, kundi pati na rin ang husay sa makabagong taktika, pinagsama-sama, na patuloy na naglalagay ng presyon sa kalaban. Ang nakikita natin dito ay patunay na sa makabagong larangan ng labanan, ang talino ang nananalo laban sa dami, ang magkakaugnay na sistema ang nananalo laban sa magulong masa, at ang impormasyon ang nananalo laban sa matitibay na panangga. Nagbago na ang digmaan. Kung hindi ka makakaangkop, hindi ka makakaligtas. Ano ang opinyon mo? May kinabukasan pa ba ang tradisyonal na hukbo na may tangke at mabibigat na sasakyan sa modernong digmaan? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung binuksan ng video na ito ang iyong isipan tungkol sa totoong takbo ng digmaan ngayon, ibahagi ito sa isang kailangang makapanood. At mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang malalim na pagsusuri tungkol sa mga makabagong labanan. Hanggang sa muli!